Didi or Mm. Anthony? How can I address Kuya you? Didi Paano lang, kita pwede i-address na. ngayon? Wait, Oo. Anthony na lang. Kuya Okay Didi na yun. tsaka Ate Mimi. Anthony Oh, na lang, ate. yan. Kuya D, Kuya D, Kuya D. Alright. Okay. Yan So, tawag ko sa'yo. thank you. Ayan. So, welcome sa panibagong episode ng Usapang Abe. Kasama ko po ang, syempre, ang isa sa mga pinapanood ko at iniidolo kong live streamer sa YouTube, Didi and Ands. And syempre ngayon, madalas nila sa TikTok. At syempre, baka kasama natin ngayon sa Usapang Abe. Ang pamagat po ng ating episode today ay Love Team. Welcome to the program, uh, Kuya D. Ayan, Kuya D. Hello. Eh, kumusta na? Ano bang itatawag ko sa'yo? Abe na lang. Oh, Abe. Oh, kasi Sabi lang, Kuya usapang Abe J. naman to. Abi. Yan. Okay. Actually, first time natin magkasama sa Ayan. isang Kumusta live na ba, stream. Abi? Hindi pa ako nakaakyat sa inyo eh. I know. Hindi ko Oh. nga kasi pagka naka-live ka, nagmamaneho ko pa uwi. Oh, ngayon naman, usually nagla-live kayo Friday night ba or Saturday? Yes, we used to do it on Friday, which is a Friday weekender. Tapos meron kaming Smooth Saturday and yung meron ding Sunday. Nakalimutan ko na yung pangalan ng Sunday namin eh. But Oo. we've been busy lately so kaya bihirang-bihira kami nakapag-live stream. Ayan, kasi may Oo. kanya-kanya kaming ginagawa ni Mimi. Ayun. Oo, kasi sila po kasi is gano'n weekend. Ako naman, since na pagka-weekend, ako naman hindi naman ako masyado sa live stream. Kaya sumisilip-silip lang ako. Kaya weekday naman, nakikita ko sila. Pumunta sila sa OPM afternoon drive. Bagamat ako rin, busy rin. Hindi na ako nakakapag-afternoon drive. Okay. So bago tayo magsimula sa topic natin, how's TikTok? How's live streaming in TikTok, by the way? Ilang taon na kayo nagla-live stream sa TikTok aside from YouTube? Actually, I've been live streaming for 1 year pa lang eh. 1 year pa lang talaga. Yan. Mm-mm. Pero nasa TikTok na kami since before the pandemic pa. Ayan. Talaga? Pero Talagang ano lang pa yung mga kasi ang TikTok ang parang pumalit sa naalala mo yung Dub Smash? oo, oo. Yung 'di ba? Yung Yung kay Yaya Dab, ano? magda-dub ka ng boses ng ibang tao. Oo, Oo. yun, ganun yun. Tapos Mhm. nung nawala yun, nagkaroon ng TikTok, ayan, diyan na nag-umpisa. Ayan. Pero Mm. hindi naman siya yung araw-araw na pag nakita mo Oo. lang na, uy, maganda to madub nga to. Tapos ganun. Ah, Tinuloy-tuloy ko na from there. Ayun. okey. Pero yun nga, nag-YouTube nga kami, no? Tapos medyo Mhm. medyo humina yung ano namin eh, pagla-livestream eh, kasi naging Mhm. busy kami. Nandyan yung preparation ng kasal namin. Mhm. Then after that, nag-umpisa ng mag-live selling si Mimi. So Okey. hindi Ay, kami gaano nakapag-live congratulations pala dun, kasi sa busy schedule. sa kasal niyo, Oh, congratulations. salamat, Thank salamat. Oo, ngayon lang kita Ay, thank nabati you, ng thank you, personal. boss. Hindi kasi ako maano, kung mapapansin mo, hindi ako ma-comment. Tapos 'pag may mga personal na nangyayari sa Mm. mga buhay ng mga kakilala ko, instead na nagsusulat ako sa wall tsaka sa post, Mm. nagcha-chat ako ng direkto. Nagcha-chat ako ng Oh. personal. Oh, 'yun ang aking panuntunan sa Yes. buhay. Kaya napagkakamalan ng iba na wala akong Alam mo pakialam ba't natural. Oh, hindi. ano? Alam mo natural naman sa atin 'yun eh. Kahit naman ako Mhm. gano'n din ako. Mhm. Hindi ako nagpo-post ng mga status, 'di ba, pagbabati Mhm. ka. Ayun, I Mhm. go direct to the person na ano. Kahit sa Mhm. mga yung mga 'di ba, may mga anak-anakan ako. Oo, Ayan, oo. usually meron kang mga GC, pero Mhm. siyempre maganda rin yung direkta na binabati mo Personal, sila na totoo 'yan. personal and private. 'Yan. Mm. Oo, kasi mas ano eh, mas ramdam nila yung pag gano'n ang ginagawa mo. Ayun, Ah, okay, so we're 'di ba? going to the topic. Speaking of kasal, kasi ang pag-uusapan nga natin ngayon is Naku. love team. Hindi kasi meron Uy. akong nabasa na mga 14 phenomenal love team sa Pilipinas. Siyempre, kung sino lang yung natatandaan namin, magbibigay lang kami ng konting reaction or opinion. And then if you have any opinion or comments sa mga sinabi naming love team, pwede kayo mag-comments, no? Pag napanood nyo to or napakinggan nyo to sa Spotify at napanood nyo sa YouTube. Cool. Okay, by the way, Abe, ito pala ay napapakinggan, sabayang napapakinggan sa Spotify na may title na Usapang Abe by Kuya JDL.
At ito po ay nasa playlist ng Usapang Abe. Tayo po ay nasa season 3 na. If I'm not mistaken, this is my episode Season 3. Kasi dati season ginagawa ko 3. tong live eh. Wow, ang Ginagawa tagal ko na tong pala. live. Congratulations Oo. Thank you. Yung season 2, 2 episode lang yon. Kasi, tawag dito, doon ko inumpisa yung record tapos naging busy nga ako. Oo. Tsaka, sabihin ko sa inyo totoo sa mga nakikinig dyan, huwag kayong magalit sa akin. Mapili ako sa i-guess. Talaga? Mapili ako. hindi kita pero biro pare. Abe, hindi kita binobola lahat ng mga naging guess ko. Mapili ako. And then if I want to speak with the person, medyo porsigido ako. Makulit ako ng konti. Pushy ako kumbaga. Kaya I'm so sorry if you feel that way. Oo. Kasi syempre, that's okay. Alam mo, pero it's an honor to be here on your podcast tsaka alam kasi mas maganda to yung natural lang na usap-usap lang di ba? Oo. Tsaka alam mo nakikita ko kasi kayo noon. Sabi ko, ang kulit nito mag-asawa na to eh. Nakikita ko. Kaso at least nga kayong dalawa, magkamukha kayo ng magkasama kayo doon sa hilig nyo, no? Kami naman mag-asawa kaya maganda naman, no? Halos magkaiba kami ng hilig pero we meet in the middle tapos nagsusuportahan kami, no? Kung ano yung gusto. So sinusuportahan niya ako dito. Sinusuportahan niya ako. So kasi eto nga kasi na-inspired ako sa episode na to. Kasi nga yung Hello Love Again ng Catherine Bernardo and Alden Richards, no? Napanood ko kasi yung part 1 noon. Alam mo yung mga pandemic wala ka mapanood, nakikita mo sa panoorin ka nga to. Okay. Kasi ako fan ako ng rom-com. Kung hindi ko napapansin mo, yung playlist ko sa OPM Afternoon Drive, karamihan galing sa mga rom-com yun eh. May mga hugot, no? May mga hugot ng konti. Rom-com, so, mga hugot. Oo. So, hindi ko alam kung eto, babatuhan kita ng mga love team, phenomenal love team. Pero bago kita batuhan ng phenomenal love team, may sinulat na ako dito, Abe. Sinulat ko. Kung natatandaan mo ba? Alam mo ba, natatandaan nyo ba yung That's Entertainment? Kay Kuya Germs. Di ba? Oo. Okay. Yung mga Gen Z, ang That's Entertainment po. Natin eh. Oo. Ang That's Entertainment, mga teen show siya. Monday to Friday yan. Tapos Saturday, meron silang ginagawang parang production show, no? So, Monday Group, Abe, ano masasabi mo sa love team na to? Rufa Gutierrez and Aljon Jimenez. Aljon Jimenez? Oo, natatandaan mo pa si Aljon? Forever. Walang forever. Tapos yung commercial nila, Happy Toothpaste. Natatanda mo yung Happy Toothpaste? Yung naka-spray net pa yung buhok ni Rufa Gutierrez. Oo. So, I guess napakatagal na nun. Oo, pero kasi tapos yung sila pa yung mga cover ng horoscope comics. Mga picture nila. Horoscope comics? Oo, sila yun nun eh. Hindi ko na maalala yun okay. Ito papaalala ko sa'yo. Every week meron yun eh. Naabutan ko mga nun pare. Yung tita ko, kasi idol niya si si Lotlot. Lotlot De Leon. Lotlot De Leon. No? Yung anak kapatid ni Ian De Leon. Di ba nag-YouTube din noon nung pandemic si Ian, anak ni Nora Honor. Di ba? Okay, shout out pala kay Ian De Leon. Tawag dito, cover si Monching. Si Ramon Christopher at siya, no? Yan ang mga uso doon. Yun ang talagang bibit sa akin yung memory kasi nakikita ko yun eh. Okay, eto naman Abe, eto sikat na sikat tong love team na to. Tuesday Group, Manilyn Reynes, tsaka si Jano Gibbs. Alam ko marami kang masasabi diyan eh. Ay nako, alam mo, palagay ko yung kanta ni Manilyn para kay Jano yun. Alin? Naalala mo kung anong kanta yun? Sige. Paalala mo sa akin. Hindi ko rin maalala. Kaling ko alam ko yan. Sayang na sayang lang ba yan? Sayang na sayang lang. Yun. Sayang na sayang. Yun yung panahon ng mga tsaka yung mga triplet na love team yan dati. Kung naalala mo. Tapos, alam mo yung kung kapapano to. Kasi idol din, kung natatandaan mo, ang chismisan ko kasi nung araw, bukod sa mga pinsan ko, tsaka sa mga magazine, si Inday Badiday,
God bless her soul. Hindi pa uso si ano nun, si Christopher Min. Tsaka si OJ Diaz. Si Hindi Inday pa. Badiday. Eye to Eye. No? Eye to Eye pa uso nun. Tapos, yes, that's correct. Actually, si Ate Inday Badiday, di ba si Ate Inday Badiday, siya talagang center of attraction eh. Yung mga sumunod sa kanya na mga reporter, mga kachismisan. Ayan, yan sila Ate Christy, di ba? Oo, Sumunod na lang Christopher yung mga Min. yan eh. Usually nasa si gilid Nanay lang yung Christy. mga yan. Actually, Tama. sinasabi nga ni Nanay Christopher Min no? Shout out pala kay Christopher Min. Diyan siya nagsusulat. Yes. Diyan siya nauna nagsusulat. Kay Inday Badiday. Doon ko nakita na ang love team sa Pilipinas, Abe, talagang masyado tayong, sa kultura natin, masyado tayong involved sa love team. Kumbaga, masyado tayong nagfa-fantasize doon sa love team kasi nung naghiwalay si Jano Gibbs and si Manilyn Reynes, parang ang laking, tawag doon, napakalaking kasalanan ni Jano Gibbs dahil nga nabalitaan dito na si Jano Gibbs may relasyon kay Loizaga, kay Bing Loizaga. kay Bing. Si Bing. Oo, si Bing. Kaso nga, doon mo tapos eto naman, bago tayo magpatuloy, no? So, ganun, masyadong matagal 'yon, no? Kahit yung asawa ko kasi fan ni Manilyn. Talagang nagalit siya, naasar siya. Tapos, doon mo mararaman pala in the end. Kasi ang nagkatuluyan sa huli, si Aljon Jimenez. Alam mo yun, naalala ako dati. Sige, Abe. Si Manilyn tsaka sino? Naalala ko dati. Nung kasi, si Manilyn tsaka ako. Ha? Ayun, naalala ko dati. Hindi kami nagkatuluyan. Kasi hindi naman kami nagsama eh. Ayun. Kasi ko eh. Nung sa barangay namin, siya yung Reyna Elena, parang ganun. Tapos taga Cebu ka rin ba, Abe? Galing ka ba Cebu? Diba? Yung hindi, pero nung nandito na siya sa Manila, nandun pala sa Manila, nandito ako sa Ohio. Doon sa Manila, doon siya nakatira malapit sa barangay namin sa Addition Hills. Okay. Ayun, tapos pumasok sila. Pumasok sa OB, o Montessori. Right? So ngayon, naimbitahan siyang maging parang, anong tawag doon, yung sa Santa Cruzan. Sa gala. Ayun. Sa gala, Sabi ko sa sarili ko, sana siya na lang nakapartner ko. No? Ayun, siyempre. So may history pala kahit paano. So ngayon natin nalalaman, pinagpala ka, Abe. So, ba't hindi ka nag-dots, Abe? naman niya ako, pero kasi hindi ka nag-dots. Kasi nakita ko, may rehistro ka sa camera, matangos ang ilong mo, mistiso ka naman, no? Mga artistahin sa Pilipinas, ganyan eh, noong mga panahon natin eh. Hindi, sabihin ko, may talent ka naman. Meron din akong history niyan. Meron din akong history niyan kay Kuya Germs. Ha? Nag-audition ka? Sa Shopsville. Hindi, naglalakad ako sa Shopsville. Alam mo kasi si Kuya Germs, lagi naglalakad yan sa Green Hill, sa Shopsville. Yun ang uso nun eh. Yun ang mga uso nung araw eh. No? Oo. So naglalakad ako. Tinignan ko, tinusundan ako ni Kuya Germs. Tapos pumasok ako sa bangko. Pumasok din siya sa bangko. Yung pala maghuhulag lang ng pera. Ayun. Pero kala ko sinusundan ako. Punchline pala yung busit ka. Hindi, pero biro. No? May hihistro ka sa camera. No? Hindi mo na-try yun, mag-audition, bago tayo magpatuloy. Hindi mo inisip? Wala. Actually, sa Pilipinas kasi, nung panahon na yon, ewan ko lang ngayon pero nung panahon na yon, palakasan yun eh. Sabagay. If you know someone who's an artist or mataas ang posisyon sa industry, napakadaling pumasok sa showbiz. 'Di ba? Pero hindi ko kasi peg yung pag-aartista dati. Okay. Tama. Hilig-hilig lang yan eh. Bata ka pa. May iba kang meron kang gusto sa buhay mo. Actually, totoo yung sinasabi mo, Abe. Kung wala kang kakilala, ngayon kasi madali na. Once na mag-viral ka, pwede ka na maging artista, di ba? That's right, yeah. And not only that you're famous sa Pilipinas, but all over the world. Lalo na sa ating
social media and our yung Mm. virtual platform natin ngayon. Mm. Napakalawak ng ating nararating Ng sakop, dahil lang no? dito sa Oo. tama, yeah. Oh. Yeah, kaya pero ang sabi sa akin Mhm. hindi naman siya nagmamalaki Opo. Kamukha ka daw si Romnick Sarmiento nung bata ako. Oo. Kamata mo, Abe. Kaya lang mas matangos ang ilong mo. So, speaking So, of yun lang Romnick nga. Sarmiento, okay, papasok tayo sa Ayan na. Wednesday group, Abe. Cheryl Cruz, tsaka Romnick Sarmiento. Okay? Yan din eh. Cheryl Alam mo Cruz, ba, Abe? tsaka, alam mo, ano yun? Sige. Medyo delay ka. Sige. Ano yung alam mo sige. ko? Kay Romnick. Alam mo kasi si Cheryl Cruz. Okay. May crush ako dyan dati. May crush ako dyan. Talaga. Kasi dun sa tatlo, sa kanila ni Christina. Kanilang tatlo ni Christina Paner. Uh-huh. Siyang pinaka, hindi naman siya siyang pinaka may height tapos medyo chinita dating. Oo. Tsaka ano yan eh. Siya yung si Mr. Dreamboy. That's right. Tama. Si Mr. Dreamboy. Na-partner pa kay Romnick. Sabi ko, halos magkamukha na kami, Bagay kami. Kaya lang, Abe, kapag kapiling ko nun, pag niligawan mo si Cheryl Cruz, no? Parang dadaan ka kay Susan Roses, tsaka kay FPJ. Tsaka kay FPJ, Abe. Dadaan ako kay Tita Rosemary. Rosemary, yung kapatid ni, Hindi, alam mo ba, may chismis eh. Alam mo ba, hanggang ngayon daw, no? Ayaw pumayag na gumawa ng project ni Romnick Sarmiento kasama si Cheryl Cruz. Si Cheryl Cruz? Bakit? At pinag-uusapan namin mag-asawa. Feeling ko, Abe, sabi ko nga sa amin mag-asawa. Ito po, palagay ko lang po to, opinion ko lang to. No, sa lahat po ng fans ni Cheryl Cruz tsaka sa mga fans ni Fernando po, no? Feeling ko, Abe, na yan. Nalait siya ng pamilya Cruz. Si Romnick Sarmiento. Kasi malaki yan. Ang ng pamilya Cruz, Abe, sa showbiz. Tirso Cruz, sila ba magpipinsan, sila Donna Cruz, tsaka sila Geneva, no? At mayayamang angkan yan eh. Yeah. Feeling ko, Abe, eto lang palagay ko lang to. Feeling ko na nalait yan. Very established na pangalan. Oo. Syempre, si Romnick, noon time na yon ang pag-arte at mukha lang ang puhunan, Tama. Tsaka, nagsisimula pa lang artista. Pero magaling na aktor, si Romnick Sarmiento. Magaling siyang... Alam mo, child star yan eh. Child star si Romnick, kung hindi mo na itatanong, mula pa nung panahon ng Gulog ng Palad. Kung naalala Tapos nag-action din yan eh. Alam ko, nag-action yan sa Seiko Films kasi ang outlet noon, ilan lang naman outlet noon, Regal, no? Viva, tsaka Seiko Films. Wala pang Star Cinema noon eh. That's right. So sila mga Star Cinema yan. Ditong, eto pare, dediretso tayo, Wednesday, Thursday, walang love team dyan eh. Kasi ang mga nandyan sila, sila Smokey Manaloto, sila Kimpi De Leon, no? Kaya wala akong natatandaan na love team dyan na sumikat. So lalampasan natin yan. Pero eto, dediretso tayo sa sa Friday group. Eto, Abe, fan ako nito. Ito naman ako, fan ako nito. Christina Paner, Tina Paner, tsaka Chris Villanueva. Chris Villanueva? Oo. Alam mo, kala ko magkakatuluyan sila eh. Ako rin eh. Tsaka fan na fan ako niya, Chris Villanueva. Magaling ding aktor, tsaka si Tina Paner. Napapaiyak ako niyang mga yan eh. Hindi rin nagkatuluyan. Hindi nagkatuluyan. Ewan ko kung bakit. Kasi, Abe, bakit? Ayun, hindi ko nga alam kung bakit eh. I-google ko muna. Kasi yung Abe, yung nanay niyan, parang masungit yung nanay niyan eh. Artista din nanay ni Tina Paner eh. Si Christina Paner? Oo, si Romualdez siya. Nakalimutan. I-google natin mamaya-maya. Okay. Tulungan niyo po kami Mahirap mag-google. Nagre-record kami. Oo. Wala akong masyado alam sa nanay niya eh. Pero alam ko masungit ang nanay niya, artista din eh. Mamaya, bilisan nga. Mabilis lang naman, no? Pag Christina Paner. Ito lang hirap pagka walang live eh, no? Tina Paner. Kasi po kami, spontaneous kami. Wala kaming script ni Kuya D. Ito, alam ko na. Yes. Si Daisy Romualdez, Abe. Daisy Romualdez. Daisy Romualdez. Oo. Tama. Masungit nga. Ang tatay niya, basketball player, si Manny Paner.
Ayan. Si Manny Panirang kilala ko, yan. Yung basketball Kasi player. ano, Kaya avid basketball player din ako nung nasa Pilipinas eh. oo. Kasi Abe, kapagka ikaw mga nakalaban mo nung araw, mga kamag-anak, si Daisy Romualdez, si yung nanay ni ni Rufa Gutierrez. Si Ay, oo. si ay nako dong, sandali Asawa ni ano ni Eddie Gutierrez, Nasa dulo ng Eddie dila ko, ba't ba Gutierrez, Rufa Gutierrez Oo. mother. Hmm. Mahigpit daw siya kay Rufa, si Totoo Annabel kung Rama. magsalita yun. Oo, si Annabel Rama. Oo. Yun ang mga Masarap malulupit. magsalita yun, pero totoo magsalita. Totoo, kasi walang filter yun eh. Di ba? Tsaka si yung Wala. tita ni Aga Mulak. Yun yung isang masungit eh. Dali Si tita ni Aga yung namatay, Mulak. auntie. Si Amalia Fuentes. Amalia Fuentes. Oo. Amalia Darating Fuentes. tayo dyan kasi pag-uusapan natin si Aga Mulak eh. Mahaba-haba kasi. So, eto na, naumpisahan na natin to, Abe. Amalia Fuentes, Abe. Si Amalia Fuentes, isa kasi yan sa mga malulupit din. Yung tatlo na yon, Daisy Romualdez, Amalia Fuentes, tsaka si Annabel Rama. Yan yung mga mababagsik. Hindi natin alam yung iba kasi. Okay. So, tapos na tayo sa That's Entertainment. Yun yung mga first. Eto na, dediretso na tayo dun sa 14 Phenomenal. Kasi baka yung mga naghihintay dyan ng mga paborito nilang lab team, nagagalit na sa atin. Syempre, mahirap naman simulan na natin agad. No? So, ito na yung bahagi. No? 14 ito, Abe. Ito ay according sa The Smart Local Philippines. Isang website, isang entertainment website sa Pilipinas. No? Ang pamagat ng article is 14 iconic Filipino lab teams that define Philippines movies gave us next level kilig. Ikaw ba, Abi, pag nanonood ka ba ng rom-com, hanggang ngayon ba, tinatablang ka pa ba ng kilig? O kahit pa paano na bumabalik ba sa'yo yung pagiging, yung ligawan nyo with your wife? Kasi ako, may ganun pa ako eh. Siyempre nakaka-relate ka rin sa mga situation na nakikita mo yung mga nagkakilala, tapos minsan yung iba magkaibigan, kakainlaban. Ayun, Oo. Tapos usually, alam mo, minsan nga, kahit mga artista, di ba? Kahit na magka-love team sila, minsan na-inlove sila sa ibang artista naman, di ba? Tapos yung ikaw, halimbawa, exactly, kung ikaw naman, single, tapos noon may pantasya ka na ikaw, makaka-relate ka. Halimbawa, yung lalaki, isang nasa regular na pamilya lang or regular na tao na nakakakilala ng babae na yung parang feeling mo suntok sa buwan, no? Tapos biglang magkakainlaban. So nagkakaroon ka ng hope, no? Na-inspired ka na to do better, no? 'Di ba? Na makakilala ng ganon. Yeah. So mag-upisa tayo sa Abe sa number 14. Ewan ko kasi hindi ko napanood mga pelikula nito eh. No? Kaya konti lang masasabi ko dito. Sorry sa mga fans nito. Yung Jaden, James Reid and Nadine Lustre. Former James real love team, tapos naging real couples din. No? Ano masasabi mo dyan? Meron ka bang alam na pelikula? Wala kasi ang masasabi ko lang is, ito ang masasabi ko sa kanila, On the Wings of Love. Yan. Ay, yun ba ang kanilang nila? Naging show nila ba yun? Show nila yun, no? Kaya sumikat ulit yung kanta na yun. Naging teleserye nila na talagang tinambayan namin ni Mimi yan. Mula isang dulo. Inulit pa namin. TFC. Nagmarathon. Kasi, siyempre, nasa Ohio kayo eh. Sa TFC. Yan. Yun ang naalala ko pagka ano ko yung lab team na yan. Yun ang unang naalala ko. Tsaka relate ka din eh. Relate kasi tungkol sa yan eh. Yung parang OFW, di ba? OFW. Nasa ibang bansa kayo. Okay. Kasi Abe, I tell you the truth, no? Kaya buti na lang, alam mo to. Kasi wala akong alam talaga dyan. Ang alam ko lang dyan yung mga recent lang, yung nagkahiwalay sila. Okay? Tsaka, I think 2016 nung umuwi ako, just the height yun ng kasikatan nila, no? Talagang maraming babaeng kinikilig dyan kay James Reid, gawa ng matangkad, mistiso, tas Inglesero, no? Mistiso. Oo. Tama. Anyway, kaya lang sayang. Sige sir, ano pa? Talaga sila dun sa yung Katniel, di ba? Sa Katniel. Oo. Nung panahon. Kasi kaso lang talagang katapat sila. Katapat nun. Tapos sumabay pa sila dun sa mamaya pag-uusapan natin yan, no? Yung Alden Richards tsaka Maine Mendoza, no?
So, Mhm. yun, isa sa mga Uy, sikat Maine na Mendoza. artista ay na love team noon ay Jaydin, and then hindi lang sila love team sa pinilakang tabing o sa showbiz, pati na rin sa totoong buhay. Tapos syempre masakit, nagkahiwalay. So kawawa dyan yung fans. Okay? Eto Abe, number Oo, 13, tama, ito, tama. controversial ito Abe. Lisa Soberano, Mark Hill, Liz Queen, Liz Ken, Breakthrough, Romcom Love Team. Okay, may masasabi ka ba dyan? Ang masasabi ko sa kanilang dalawa, kasi ito lang naalala ko, ang Mm. Italian Peg Love Team. Ang nakikita ko Yung sa Your news, Love, diba? Meron ba Yun, Your Love oo, di ba? tama. Oo. Tsaka yung, ko, Oh, eto Your Abe, Love, kasi nung di ba? una kong nakita to, hindi ko lang kung anong year yun. May napanood akong movie starring Ding Dong Dantes tsaka Bea Alonso. Ano pa lang, bago pa lang sila. Yung She's the One yata yon. No, nakita ko na tong si Liza Soberano, no? Sabi ko ang ganda ng mukha Oo. nito, ano, sa camera, no? Tapos kung pwede naman i-develop ang acting skills, no? Tapos That's right. Inglesera, no? Ang ganda ng mukha, tapos pina-partner nga doon kay Enrique Hill. Kaya lang iba kasi yung takbo ng storya, parang supporting role sila doon. Pero very Yeah. promising, tapos nag-click na nga, no? Sa Takilya, pati na rin sa ano. Kaya lang hindi ako no, nakakapanood ako ng pelikula na yung mga X and Y. Wala sa akin yung kilig That's factor. right. Hindi ako tamaan. Yeah, yeah. I think Yeah. siguro because of generations gap na Abe. Hindi na ako kinikilig Oh, sabagay. Oh, alam Generations mo, gap, no? ano, Mm. may mga part kasi sa movie na may kilig part na highlight eh. Pero Mhm. hindi siya yung talagang from beginning to end na talagang konting yakap, konting haplos, kinikilig ka na kaagad. Di katulad ng mga dating panahon, di ba? Nung mga Oo, yung mga hindi iba naman nga unang yung panahon, mga batuhan mga lang ng tingin, mga kikiligin ka na ayun, no? oo, Magagaling yung mga direktor na kinikilig magbatuhan ka na eh. Oo, oo. Oo. Tsaka pero there's one thing that reminds me of Liza Soberano, right? Did I Mhm. pronounce that right? Liza. Yeah. Kung Mhm. naalala mo si Liza Soberano, Mhm. yeah. So, Mhm. nung first time na nakita ko yan, the person that she reminded me of was Lilith, Lilith, yung singer? yung singer ng Anong kanta nun? Siya ba yung 'di ba tapos nag oh, nag-Itbulaga yun, Abe, for some time, si Lilith, nag-Itbulaga yun, alam ko oh, Oo. that's right. Biglang Yeah, nawala yun tapos no, si naging Lilith. batang-bata pa ako nun. Oh, batang-bata Mm. pa ako nun, meron siyang commercial ng Coca-Cola. Isa yun sa may magandang mukha If you at magandang remember. boses sa showbiz, si Lilith. Oh, yeah, yeah. Siya ba yung tamis Yeah, ng unang so halik? yung Siya yung kumanta nun, no? hindi Hindi ba siya ang I tamis think ng kinanta niya sorry. pero kinanta rin ni ano yan ni Christine Ni Tina Paner, no? Tina Anyway, Panero, oo. Christina Sa mga Panero. ibang topic yan Anyway, sa mga balik tayo. susunod. Sige, balik Yes, tayo, sige. yes. Mm. So, yun ang unang tingin mo sa kanya, Liza Soberano. Kaya lang, syempre, Oh, hindi naman na natin hawak yung kanilang mga damdamin at mga bata pa sila. tama. Nagkahiwalay din. Again, sorry sa mga fans. Hopeless romantic, tanggal. No? Yes. Eto, balik tayo. Oh, Number ganun talaga 12. pag Ito. ano Ano, Abe? Oh, depende sa ng tala yun eh. Di ba? Oo. Tsaka sa management. That's right. Pag hindi na pumapatok yung pelikula, bubuwagin na yung love team. Syempre, negosyo rin yun. Oh, No? ganun talaga yan. Eto, number 12, Abe, eto. Alden Richards and Maine Mendoza, Aldab, or Mainden, a phenomenal noontime love team during Kalye serye. Okay, Abe, no? Tayo kay Alden Richards saka kay Maine Mendoza. Ano ang natatandaan mo dito? Sariwa pa yan, 2000, 14, 15, no? 16, hanggang 16 yan. Phenomenal love team. Yeah. Alam mo during that time hindi ako masyadong na sa mga love team na during nung panahon na yun lang Pero ang naalala ko lang sa kanilang dalawa is ano sila yung hindi mo akalain na magiging love team. Oo. Alam Alam mo, mo ibig Abe, sabihin? oo. Ako naman, may isi-share ako dyan.
Kasi ito nasubaybayan ko 'to. Ito yung time na nauuso ng manood ng YouTube, 'no? Kasi yun yung time na yon na lahat ng tao may internet na sa bahay. Lahat ng tao meron ng smart TV, 'no? Puwede ka na manood sa telepono. Kasi 2014, 'di ba? Lahat ng tao may camera na sa telepono, may apps na, 'no? Tama. Kasagsagan nun, ano yan, eh, noong time na yon nasa ano sila, lagi kasi kami nanonood noong tinatawag na, yung sa pupunta sugod bahay sa Itbulaga, 'no? Then nandun na nga Oo, si sugod bahay si Queen of sa Dub Itbulaga, oo. Smash, 'no? Napag-usapan natin kanina, si Maine Mendoza. Mm. Magaling yung cameraman nila, Abe. Noong pinakita si Alden sa halimbawa ganyan tayo, 'no? Ganito yung monitor. Pinakita si Alden kasi co-host din si Alden dun, 'no? Tas that time, pinoko si Yaya Dab, Mhm. si Maine Mendoza. Eh, ang galing umarte ni Maine Mendoza nang hindi Yeah. nag-aano, eh, hindi siya Oo. nagsasalita, yung mata lang tsaka yung kanyang posture, nakita mo yung kilig kunyari, 'no? Ewan ko kung totoo yung kilig o kunyari lang, I Oo. don't know. Pero nung Oo. pagkita yun nakita ni Joey De Leon, 'no? Tsaka noong mga tao. O parang kinilig si Yaya Dab, ano niyo uli. Tapos siguro sabi nung director, yung floor director, sabi niya kay Maine, o kunyari, kiligin ka. Ikaw naman, Alden, kunyari, ano ka, pa-cute ka, no? Magpapogi ka. Eh, binili ng tao. Eh, syempre, ang mga writer, mabibilis yan. Gagawa yan ng ano. And the rest Tama, is tama. history. Tapos, eto Oo. matatawa ka, Abe. Yung shoutout pala to sa pinsan, sa bayaw sa pinsan ng ano ko, ng asawa ko kay Kuya Jesse, tsaka sa bilas ko na yung tumawag kanina si Kuya Jojo. Yan ang mga fans ng Aldab pare. Matataka ka yan, ang tanda Yeah. sa akin yan siguro 15 years, 20 years. Abe, talagang fan ng Talaga. Aldab. Oo, talagang Ang pinagtatanggol dami ng palang Aldab. ang dami palang naloloko sa Aldab, no? Oo. Kasi actually, wholesome kasi. Wholesome ang naging dating Mm. kasi tanghali, pang-Itbulaga, may lola. Alam mo kasi nahuli nila yung ano, yung kultura ng mga Pilipino na pagiging magalang, yung Mm. panliligaw, and Yeah. wholesome, kaya hindi lang Mm. matatanda, hindi lang teenager, pati bata, 'no? Kaya Tama. siya talagang sumikat. Pangmasa talaga. Oo, Pangmasa pangmasa. talaga. 'Di ba? Tapos, Oo. siyempre Ayan. ano pa, araw-araw mo nakikita, maganda exposure, mataas ang rating, talagang iba. Tapos magaganda rin naman magagaling din namang umarte, 'no? Maganda rin sa, Mm. camera 'tong si Maine Mendoza, 'no? Si At saka si Maine, oo. Alden. Kaya nga Abi hanggang nung Mm. kinasal si Alden kay congressman, eh, may mga, sorry Mm. for the words, yung mga dilulu. Yeah. Ano lang daw si Maine, clone lang daw dun sa simbahan. Gano'n katindi, 'no? Okey. So, Oo. actually Alam marami alam eh. mo si Sige. Oo. Oh, si Maine, hindi naman siya yung talagang sobrang ganda, 'di ba? Oo. Pero maganda siya na hindi nakakasawa tignan. Alam mo Ma-appeal, ibig sabihin? ma-appeal siya. Ma-appeal 'yan, may Oo. dating, 'yan. And in that, Kung just like what you said, for ano, i-add ko lang, na Oo, that just proves na action speaks better than words, 'di ba? totoo 'yun. Tsaka nakikita mo sa kanya Dahil sa kasi, karamihan kasi sa ating mm. mga lalaki, 'no, sorry po mga kababaihan diyan nakikinig. Ang attracted tayo kasi mga lalaki do'n sa mga, ano tawag dito, cowboy, yung mga hindi mabigat Mm. dalhin, yung hindi pabebe. Kumbaga, parang Yeah, independent tama. na hindi naman galaw-gaw, hindi naman sobrang hinhin, at hindi maarte. Gano'n kasi ang dating ni Maine Mendoza, Oo. until now, 'no. Tapos Oo. palangiti, Yung 'no. simple lang, simple, Oo, 'di ba? simple lang, oo. Okey. Anyway, kaya congratulations pala kay congressman. At yung mga dilulu, move on na tayo. Uy, Okey. Congressman, thank you. Eto, Abe, Angelo De Leon, Bobby Andrews, TGIH, thank God it's Sabado, TGIS, Peachy and Wax or Joaquin Torres III during 90s. Sino May 'to? sumikat na kanta yan, Abe. Oh, Alam mo yung kanta nila na hanggang ngayon sikat na sikat anong pa rin? kanta? It Might Be You. It Might Be You. It Might Be You? Oo, yun ang theme song nila, eh. Teka, sinong love team 'to ulit? Si Joaquin Torres III tsaka si Peachy. Si Angelo De Leon tsaka si pangalan nito Bobby Andrews.
Teka lang, tinitingnan ko. Oh. Kasi Okay. alam mo, minsan sa pangalan, masama na ako eh. Sa mukha, mas magaling ako eh. Okay. So, ito yung TGIS. Teen, ano to eh? Teen na tawag dito? Teen show, no? Nung panahon ng 90s. Na, syempre, alam mo yung mga kaso, ang dating nito, sosyalan eh. Nung araw. Kasi mayayaman to eh. Sa totoong buhay, si Bobby Andrews, si Angelo De Leon, sino pa ba yun? Juan Mig Bondoc, no? Sila Red Si Juan Mig, Steenberg, yun naalala ko. Michael Flores. Sobrang sikat nito, Abe. Kasi kasabayan to ng ano eh. Kaso hindi ganun siya ka-phenomenal masyado. Kasi kasabayan to ng mga tipong ano eh. Mamaya nila na tawag dito. Sino to? Sila Judy Ann nung time na yon. So marami tong kasabay. Kaya lang meron tong segment ng mga tao. Oo. Ito yung tipong nasa middle ng ano yun, Station Wars ng ABS-CBN tsaka GMA. Kaso, sikat din to sa mga tao nun. Kasi nga, iba yung dating nung Wax, no? Tsaka ni Joaquin Torres, tsaka ni or Bobby Andrews, tsaka ni Angelo. Kaso, ang problema dito, Abe, alam mo naman, hindi siya talaga naging real life na maging sila. Pagkagaya ng Alden, hindi naman sila naging real life girlfriend and boyfriend. That's right. Yeah. Ang Angelo De Leon kasi, meron siyang talagang boyfriend nun, which is si Joko Diaz. At nabuntis siya, no, kay Joko Diaz. Abe, nawindang ang fans club nun. Abe, nawindang. Kaya yung mga classmate ko nung high school. Talaga eh, pagka showbiz eh, no? Ngawa. Ngawa talaga. Ngawa talaga sila. Ako hindi ako fans ni Bobby Andrews, sabi Pasensya na po sa mga fan. Ako, Juan Mig Bondoc ako nun eh. Love triangle yun eh. Kaya ayun lang ang masasabi ko diyan. Si Bobby Andrews parang kasi iba yung dating ni Bobby pag umaarte eh, di ba? Parang hindi siya hindi pa kasi siya lutong-luto dati, di ba? Oo, tsaka hindi siya sorry po hindi siya ganoon marunong umarte pa. No. Hindi siya ganoon gwapo, may dating pero hindi marunong umarte para sa akin nung time na yun. No. Ayun po opinion ko lang no sa mga kokontra. Pwede namang mag-type diyan sa comment section. Pero yun yung you know, I mean, yun yung kabataan niya nung bata pa siya. Oo. Diba? Pero ngayon medyo nag-improve tsaka mas lalong gumapo eh. Pero syempre nung mga medyo yung mga father figure na yung mga figure na yung inaano niya, medyo gumagaling na. Gumagaling na rin siya umarte. Inaasahan na veterano na rin kasi, di ba? Yes. Okay, so moving forward tayo, Abe, no? After noon, eto, Abe, makaka-relate ka dito. Sharon Gabi. Sharon Gabi? Sharon Gabi. Sige, maraming nabaliw dyan, Abe. Hanggang ngayon. Dear Heart. Hanggang ngayon, Dear Heart pa rin. Oo. Actually, congratulations sa concert nila last year, no? Hindi ako nakapanood eh. Wala akong ticket tsaka hindi ko henerasyon. Pero ikaw, Abe. Panahon na yan, napakabata ako pa rin yung panahon yan eh. Pero yan eh, kasi bata ako pero ang mga nanonood yan, yung mga mami ko, sila kapatid ko. Ayan. So, siyempre, makikinood ka na rin. Uy, manonood na rin ako. Oo. Tapos pero, sinabing, pero yung dalawa na yan, no? Parang, feeling ko dyan, ako naman, ang basa ko dyan, kaya nagkahiwalay. Ngayon may edad na ako, at alam ko na yung mga bagay-bagay. Feeling ko na ano rin yan, nasakal yan dun sa pamilya ni Sharon dahil mayaman ang pamilya niyan eh. Oo. Bagay may ang pamilya niyang na konsepsyon ay may kaya din sa buhay. Oo. Okay. Pero iba kasi yung laking pamilya din ng hindi, para iba kasi yung power ng ng Cuneta eh. Mayor Cuneta eh. Mayor ka na tapos may tsaka talagang established ng pangalan mo sa buong Maynila, di ba? Oo. May may impact siguro ang mga in-laws diyan, no. Hindi man inaamin, pero ako naman, sino man papansin sa opinion ko, no? Pero ako, opinion ko dyan, may impact kung bakit nagkahiwalayan because of mga in-laws, no? At masyado kasi silang bata, eh. Okay. So, dire-diretso ko na to, Abe. Naman kasi
Karamihan naman Sige, kasi ng karamihan. mga teenage, yung mga team bop or mga love team, di ba? Mhm. Karamihan ng mga, lalo na sa mga babae, Mhm. ang mga mother nila is actually the stage mother sa mga, di ba, pagka pumupunta sila ang PR manager din nila, di ba? Oo, stage mom. Silang gumagawa niyan. Oo, kasi Stage nga mom medyo talaga. protective tayo lalo na, 'no, Sharon Cuneta. Binabantayan Okay. talaga nila yan. So, kayo pa rin po ay nakikinig sa Usapang Abi. Kasama po natin si DD and Ann, si Kuya D. At ayun, syempre po, ang inyong lingkod, Kuya JDL, sabay napapakinggan sa Spotify, sa Usapang Abi by Kuya JDL and Usapang Abi in YouTube. Alright, so moving forward tayo, no? Eto, Marvin Agustin and Julina Magtanghal, Marjo, no? Hindi ako fan nito, Abe, pero isa rin to sa mga maraming kinilig dito. Hey Babe, no, yung mga pelikula niyan. Okay. Tapos alam mong ano lang, naging hindi sila. Kasi alam mo naman, umamin na si Marvin ngayon na siya po ay miyembro ng LB, paano ba sabihin? Sumakabila na. Oo, Sumakabila na. makabilang kasarian, no? Okay. Pero marami siyang napakilig, no? Ayan. Yung Hey Babe, I'm not a fan too, pero syempre, marami rin pinakilig yan. Marami ding mga tao na That's na-in right. love dahil dyan. No? Ewan ko, ikaw, naging ano ka ba niyan? Naging fan ka ba niyan ng love team na yan or nakapanood ka? Nung panahon na yan, nung panahon. Kasi ang naalala ko lang kay Marvin Agustin is kasi ano sila yan, magkahiwalay pa nung hindi pa masyadong talagang love team na solid. Yun, yung Tabing Ilog naalala ko ha. Ewan ko, nandun yata siya eh. Yun, Alam tapos ko nag-guess. si Julina kasi, Gimmick. Parang gimmick si yata. Julina Gimmick. kasi. Oh. Gimmick. Gimmick. Tama, Gimmick yan. yun. Oh. Tama, napakatagal na nun. Oo, matagal yan. Ilang taon na yun, matagal-tagal na rin yun. Pero ang naalala ko si 20 years. Julina was talagang napaka-cute na babae niya si Julina. Fashionista siya. Na ano ko sa kanya dati na parang medyo, ang ganda naman ito. Talagang pag tinignan mo, kasi ang ganda ng smile niya. Diba? Tapos sweet parang, siyang tingnan. Sweet and charm. Sweet, yes. Tama. Oo. Ngayon, si Ito Marvin naman, si Marvin. Si Marvin. Masipag. Si Marvin at may naman, dimples yun masipag sila. Pero parang pinagsama lang sila na okay lang, may itapat tayo na love team para, hindi ko maalala kung sino yung katapat nila. Alam ko meron silang katapat na love team din nung panahon na yun. Actually, nasa Channel 2 lahat ng mga love team nun. Tsaka nga, bibihira lang sa 7. Oo, mga sikat. Anyway, moving forward tayo. Speaking of Tabing Ilog, eto pare, fan ako nito. Napapayak na John Lloyd Cruz and Bea Alonso. One More Chance. Uy! I Miss You Like Crazy. Gosh, yes. Oo. 'Di ba? Ang dami, lahat halos ng pelikula na magkasama sila. No? Gusto ko 'to. Ito, Abe, yung kinilig ako pero hindi sila real love team, no? Mauubos ang oras natin pag pinag-usapan natin 'to. Isa lang masasabi ko dito, Abe. Effective silang love team para sa akin. Kinilig ako dito, napaiyak ako dito. And kung ako lang ang may hawak ng tadhana, sila na lang sana sa totoong buhay at sana may forever. Yun lang. Ikaw, Abe. Ako ay John Lloyd tsaka Bea, kala ko nga magtutuloy-tuloy na sila eh. Oo. Di ba? As people are hoping. Kasi maybe. Alam mo yung iba yung love team, iba din yung may chemistry kayo pagka umaarte, di ba? Alam mo, Abe, feeling ko sila kasi may chemistry sila. Fan ako ni John Lloyd kasi, Abe, si John Lloyd kahit kaninong babae mo ipa-partner, epektibo eh. Sarah Geronimo. Tama. 'Di ba? Yung love team na yun, ang daming fans, no? Kaso wala dito yun, no? Right. Nasa artista din eh, no? Tapos nasa artista, para sa akin kasi epektibo yung love team kapag hindi ka real life girlfriend and boyfriend, pero feeling mo sa totoong buhay sila ay sa pelikula, no? Para sa akin effective yun na love team. So, fan ako nito. Hindi ako nasasabi na talagang pinapanood ko yung pelikula nito, no? Parang napaiyak ako nito. Pagka umarte sila, talagang feel tsaka in character talaga yung dating nila. Kaya iisipin mo talaga sila eh, di ba? Oo. So ito, Abe, pag hindi natin to sinabi, maraming magagalit sa atin. May mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin ng mga 60 years old pataas. Oo, nakikita sa analytics. So, sorry po, Ito po, pang number 7.
no? Guy Oo. and Peep. Isa lang masasabi ko dito. Maria Dolores ba? Teresa. Yung Kanilang Manika na pelikula. Yun lang masasabi ko. Kasi meron daw mga ano yun may fans club din to, no? Kaso wala akong masasabi ng konti kasi wala akong masyadong masasabi kasi hindi ko inabot to, hindi natin henerasyon to. That's right. No? Pero isa sa mga mga iconic love theme sa Philippine movie cinema, pati na rin sa kulturang Pilipino. Yep. Ikaw, ano Abi ang matatandaan mo dyan? Kasi lola ko nakikipagpatayan dyan kay Nora Honor. Alam mo kasi ang Nora tsaka Pip, Guy and Pip. Ayan, ano kasi yan magandang combination yan kasi. Kaya rin sila nag-click kasi hindi lang sila parehong artista, pareho pa silang kumakanta. 'Di ba? So yung nag-click yung talent nila, so kahit na gumawa sila ng movie, 'di ba? Either they make a movie or mag-guesting sila sa mga show. Ayan, pag kumanta sila talagang nai-inlove lahat ng tao. Kasi merong mga, kung iisipin mo ko isa, merong mga artista lang, hindi kumakanta. 'Di ba? Sila kasi package. Like, kasi package deal Package deal. Oo. Kaya tsaka iba daw pare doon ng Nora Honor Ang Nora Honor daw pag kumanta, ibang klase nung araw. O ibang klase, talagang mapipil mo dagdagan mo pa ng Tirso Cruz parang si Tirso ba naman nung mga panahon siguro noon medyo may pagkasikat pa ang Beatles di ba? Oo. Mala Beatles, mala John Lennon parang si John Lennon or Paul McCartney ang dating ng boses niya Tapos Abi, alam mo ba ngayon na pag napapanood ko sa TikTok, kasama niya yung mga pamangkin niya, sumasayaw. Mas may group pa siya kaysa doon kay Rayber tsaka doon sa isang pamangkin Mas may group pa siya Parang sa totoo lang. Hindi siya nagkakaedad, di ba? Iba ang Tirso Cruz. Okay. Anyway, Abe, moving forward tayo. Carlo Aquino, Angelica Panginiban, Cargel, teen stars from 90s to early 2000. Wala akong masasabi. Hindi ako fan. Kung meron po kayo masasabi dyan, fan kayo, mag-comment na lang po kayo. No? Kailangan na natin itong dire-diretso kasi mauubusan kami ng oras ni That's right. Ni Daddy D. Tama. Okay? Ito, Richard Gutierrez. Ito, Angel Oxin, Chargel, Rain, ito sa mga teleserye, Abe, ang masasabi ko dito, Mulawin. Mulawin lang natatandaan ko dito sa dalawa. Oo. Dito yung kanta ng ng South Border. Mga Rabena. Yan na naalala ko. Ang problema ko kasi, si Richard Gutierrez, naalala ko lang nung kabataan Kambal sila. kasi nasa ako rin pa ako nun. Right, kambal sila nung pinanganak. Nung lumaki na, sabi ko, sila pala to. Tsaka Abi, hindi ko gustong umarte. Hindi kasi, hindi ko gustong umarte si Richard Gutierrez. Masyado siyang pogi. Ibang-iba lang. Alam mo kung bakit? Hindi, tsaka alam mo kung bakit. Kasi natatakpan siya ng kagalingan nung tatay niya Sa bagay. Diba? Nasa shadow. Hindi siya nakaalis sa shadow ng isang Eddie Gutierrez. Hindi siya nakaalis ng shadow. Tama. Kasi kailangan malagpasan mo yung na yan Either that or you build your own way kung yung gesture niyo medyo pareho. Tapos nakabuntot pa yung nanay. Lagi pa nakabuntot ang nanay. Oo. Tama. Okay. Diba? Kasi yun pinakaiba siguro, no? Masegue ko lang bago tayo magpatuloy, mabilis lang. Yun ang pinakaiba siguro ng mga artista na nasa Hollywood kesa dito sa Pilipinas. Kasi dito, kahit nasabihin mong anak ka ng artista, it doesn't mean na sisikat ka agad. Parang dadaan ka pa rin sa butas ng karayo, mag-audition ka pa rin. Hanapin mo pa rin yung path mo, no? Dahil halimbawa, no, yung si Dakota Johnson, hindi naman porket anak siya nung gwapo na si Johnson na sa Miami Vice, magiging artista na siya. Tama ba? Nasa Miami Vice ba yun? Si Don Johnson, yes. Si Don Johnson, yung gwapo, no? Kailangan niyang gumawa ng pa-sexy na artista para makilala. And then now, meron na siya sariling pangalan at hindi siya nasa shadow ng tatay niya. So, ganun yun nga, tama ka, Abe. Baka hindi nakaalis si Richard Gutierrez sa anino ni Eddie Gutierrez. Okay? So, eto, Abe. Fan ako nito, Abe. Agamulak and Lea Salonga, LDR couple in Sana Maulit Muli. Abe, ilang beses kong panoorin tong pelikula na to. Yun ang matindi. Diba? Pare, kinilig ako dito.
Oo. Ay, alam mo, hindi ko na pinapakita nung panahon natin, Oo. Pero 3 beses ko pinanood 'yan. Pare ako rin. Kahit pa Pag nakita ko ulit-ulit. 'yan, pinapanood Stars ko sa ulit. Cinema Oo. 1, di ba? Sa Cinema 1, sa Oo. cable. Papanoorin ko yan. Abi, umiiyak ako dyan. Mm. Kasi ang ganda nung kwento ng story eh. Oo. Yung unang story, di ba? Kasi Oo. pwede naman ikwento, no? Nagkahiwalay sila, mayaman si Aga, pero nung nasa Pilipinas si Aga, no, parang si, ano yung naghahabol. Yung parang parang si Leia yung parang siya yung mahina ang self-esteem, etc. Tapos napunta sa Oo, US. tama, Tapos, tama. nung pumunta alam mo naman, ang buhay Amerika, naramdaman mo yan, no? Alam mo yan, no? Pag Oo. nagpunta ka, sa Hanggang umpisa ngayon. talaga, adjustment. Pag di ka marunong mag-adjust, kawawa Oo. ka, no? So, naramdaman Mahihirapan mo ka. kay Aga lalo, yung hirap ng buhay. Tapos, biglang, pagdating doon, ibang-iba na yung ex mo o yung girlfriend mo, no? Na talagang, ibang-iba na. Talagang, basta po, kung may Oo. panahon kayo, mga Gen Z dyan, Oo. na nakikinig, or yung mga nakakabata dyan, search nyo, sana maulit muli. Tingnan ko lang kung hindi kayo iiyak dyan. Yes. At iba Pero yung alam Aga mo, Kuis, Mulak kung bakit mo Hmm. kung bakit mo paulit-ulit na pinapanood 'yan? Bakit? Kasi pagkatapos ng show, sasabihin mo, ay sana maulit muli. O di iulitin mo. Ay, 'Di ba? okay. Kaya Okay napakagaling yung talaga. punchline, ha? 'Di ba? Magaling. Oo. Alam mo, nililista ko yung mga Oo. punchline na yan, ha? Tsaka Hindi, talaga, alam mo, maganda. hindi mo aakalain na makaka-arte ng Pinoy style si Lea Salonga, 'di ba? Mhm. Kasi isipin mo, I mean, talagang ano yan talagang straight Englishera yan Oo. si Lea Salonga Oo. From being a young kid, talagang English na yan. Nag-i-English na Tapos yan. napunta pa Napapanood mo sa, yan sa student oh, student canteen. Oo. that's right. Tapos napunta pa sa Broadway, di Oo. lalong namasa Nag-aaral. yung kanyang pag-acting. Oo. 'Di ba? Oo. Tsaka iba, professional siya, Abe. Professional siya, Yeah, very no? professional. Yeah, Oo. yeah. Kaya kung kayo po ay Talagang gusto maging singer, for trabaho me, yan. kung gusto niyo maging singer, yan ang mga pag-aaralan yung mga etiquette, or kung paano mga work ethics, no? Si Lea Salonga, no? Yeah. Maraming Pilipinong That's right. maraming Pilipino na aasar sa kanya, pero ako hindi. Kasi para sa akin, Oh, professional lang. mm. Profession lang. Trabaho lang, walang Yeah. personalan. Pero segue ko lang, kung kayo ay gusto nyo magkaroon ng career sa music industry or kahit na saan, I think isa sa mga work ethics na titingnan nyo, Lea Salonga, no? Marami nagsasabi. That's right. Yeah. Hindi lang mga kapwa Yes. artista at singer, pati yung mga nasa production. Importante Very yun. detailed. Very detailed siya. Oo. Yeah, pagdating sa Okay. Diretso tayo, no? Eto, number 3. Rico Yan, Claudine Barreto. King and Queens of the 90s. Got to Believe in Magic. Oo, tsaka yung Got to Believe in Magic. Pero pag naalala ko yan, naalala ko yung kanta na naman ni Manilyn Reyes. Ano yan? Di ba? Sayang na sayang lang. Oo. Talaga, Diba? sayang tong batang Dahil ito. Dahil nangyari no? kay Rico yan. Oo. Ayan pa, isa. Ha? Tingnan mo yan. Rico Ayan! yan. Oo. Ayun yung, ang linyahan yan, pare. Linyahan ni Rico yan. I don't believe to forever, but I found forever in you. Yung mga ganon. Ayan ang linyahan niya ng mga pick-up line, di ba? Oo. Tapos, meron silang, mula sa puso. Mula sa puso. Yan ang kanilang, yan ang kanilang isa sa mga top grosser na love triangle. That's yan right. With Dita Ocampo, tsaka Claudine, tsaka siya. Oo, yan ang mga, kaso syempre dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon, no? Real life sweetheart ito, kaya lang nalulusutan eh. Yes. Nasulot. Pero talagang napakasikat ng love team na yan. Abe, alam mo, pagka sa dami-dami natin na pag-usapan, pag pinag-usapan natin, kulang talaga oras natin eh. Oy, talaga. Diba? Talaga napakarami pang pwedeng pag-usapan, hindi lang. Oo. Kaya lang talaga kung kayo po talaga napakatagal. Mag-research kayo, napakaraming write-up diyan. Tsaka mahal na araw noon, Abe, nung pumanaw ang isang Rico yan eh. Mahal na araw 'yon eh. Good Friday. No? Yes. That was Good Friday. Yes. God bless his soul. Isa sa mga promising, no? Hindi lamang professional artista, mabait din daw yan eh. Si Rico yan. Down to earth. Mukhang napakabait na bata niyan.
Okay. So, yan. Ayan po ang number 3 natin. Eto, Abe. Nasa rin ako nito eh. Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Dong yan. Best known. Seryo and Marimar. Alam mo yung remake kasi, alam mo, phenomenal kasi ang Marimar eh. No? Yung totoo kay Talia. Tapos ni-remake ng GMA7. That's right. Okay. Yeah. Ito audition to, Abe. Yung Marimar, no? Audition to. Nag-audition si Marian. Pero ang totoong girlfriend nun ni Ding Dong Dantes, si Kylie Padilla. Yung anak ni Sasha Padilla. Oo. Sulutan moment din to. Oo, Abe. Hindi, siguro, usapan na. Ito, napag-uusapan na lang, Abe. Ako nang sasagot sa'yo dito, baka mabash ka eh. Di bali nang ako bash nila. Hindi. Okay lang. Sabi ko dito, nung nanonood kami ng Marimar, alam ko na siguro maganda talaga si Marian Rivera. Kasi pag may mga eksena kang ganyan, no? Sa eksena, katutukan mo si Marian. Tapos, kapag uuwi ka, tapos katutukan mo si Kylie, mamamaya sobrang magkaiba yung itsura. Kaya, hindi mo rin masisisi si Ding Dong Dantes siguro eh. Okay. Pasensya na po kayo ha. Nagsasabi lang po ako ng totoo kasi nung kalakasan ni Marian, si Betong, kilala mo si Betong? Si Kuya Betong. Oo. Meron siya si Antonieta, sabi niya sa ano nun, 'di ba, meron siyang sa Bubble Gang. Ka-eksena niya si Marian. Sabi niya, well. Tinutukan siya ni Marian. Bakit? Maganda ka pala sa malapitan. Would you like to have coffee or something? Kaya sabi ko, mukhang maganda talaga sa totoong buhay itong si Marian. Yeah. Ikaw, Abi, may idadagdag ka ba dyan? Nila, nung kalakasan ni Ding Dong tsaka ni Marian, hindi ko sila masyado napapanood eh. Kasi, bihira kasing GMA dito. Okay. Sa TFC talaga, di ba? Malakas talaga TFC. So, yung mga clips lang nakikita ko. Pero ang masasabi ko lang dyan sige, Abe. Nag-rewind ako. Okay. So, ano ang iyong take dyan? Nag-rewind ako. Di ba? Nag-rewind ako. Pinanood ko yung movie nilang Rewind. Ayan. At napakagaling. Oh my goodness. Oo. You know, sa tagal ng panahon na hindi ako umiiyak napaiyak ka dyan. Ko. First time akong napaiyak dito. Sa movie na to. At napakagaling naman talaga ng pagkaano nila. Di ba? Siyempre kasi talagang napifeel mo talagang biro mag-asawa talaga sa totoong buhay. Totoong buhay, di ba? Tapos, I'm sure relate sila sa nangyayari dun sa movie mismo. Kasi diba? Mag-asawa sila eh. Oo. Tapos, siyempre, doon ka rin makaka-relate eh. Di ba? Na parang, nangyari na to sa akin di ba? Totoo. Pero talagang hindi ako umiiyak bihira akong umiyak sa mga movie na ganyan. Pero, natouch ako sa kanila. Ayan. That's why nabigkas ko yung Rewind. Yan. Kasi talagang hanggang sa dulo pinanood ko yan. Binalikan ko pa. Very, very good movie. Tsaka, it's a very, very good movie. Yes. Makaka-relate kayo kapag may mga pamilya kayo, may asawa kayo, may partner kayo. Kasi talagang doon mo makikita na may kilang ang buhay. So, okay lang, Abi, mag-overtime tayong very, very light lang kasi kailangan natin pag-usapan yung number 1. So, syempre yung mga number 1, no? Hindi ko alam kung kailan sinurat tong article nito. Ang number 1 dito, syempre 14 iconic Filipino love teams define Filipino showbiz. Syempre Katniel, Catherine Bernardo, and Daniel Padilla. No, ito po ay top grosser, no? Na love team, no? At marami silang mga pinagsamahan kagaya ng She's Dating a Gangster noong 2014, Love Untold 2016, The House of Us 2018. I think yun po yung huling pelikula nila together. Tapos mga teleserye, no? Meron silang mga top grosser teleserye 2013-14, yung Got to Believe, ni-remake yun, tsaka Lalo na Sangre. Marami pang iba, no? So ito nanghihinayang ka ba dito sa love team na to, Abe? Talagang kala ko wala nang bubuwag dito, Abe. Siyempre. I mean, alam mo kasi, sabihin ko sa'yo, kala ko nangako sila sa isa't isa eh. Di ba? Exactly. Sila ba yung nasa pangako sa'yo? Hindi, alam kong pangako sa'yo si Jericho Rosales. Hindi, ni-remake nila yun. Ni-remake. Oo, sila rin yun. Oo, pangako sa'yo. Sorry.
Sorry, Oo, sorry kaya mga nga sabi Katniel. ko, kala ko nangako Oo, sila sa nangako isa't sila. Oo. isa kaya. Pero nanghihinayang ako sa lab team na yan. Mm. Kasi kala ko tuloy-tuloy na sila eh. Di ba? I Mhm. mean, magkasundo naman yata yung Mga pamilya. magpapanig ng pamilya Oo. niya, di ba? O, di ba? Ayan, Oo. pero siyempre sa panahon lang talagang Mhm. ang Totoo pagla-love 'yun. team eh. O, pag hindi kayo magkatuluyan, then you go Mhm. your own ways, di ba? Yes. And you just, Oo. ang masasabi mo lang, magagawa mo lang is to, para sabihin mo lang na, good luck na lang sa'yo. Good luck sa'yo. Oo. Hope you have a good future, di ba? Pero, Pero alam mo, siyempre, maganda yung kanilang maraming, paghihiwalay oh, para sa akin. Wala silang sabihan ng batuhan ng masasakit na salita sa isa't isa. mm, Parang mga tao lang, yeah. mga meron lang yung nagbabatuhan para sa kanila. Oo, sila lang nagpapainit, di Oo, ba? Ang pero yung dalawa kanyang pareho mga wala, no? thoughts. Wala silang Wala, masyadong wala, wala. sinasabi, which is good, Yes. no? Kasi sayang yung sayang yung pinagsamahan, sabi. At Oh, kung ano man yung meron sila, believe ako sa kanila kasi pinribado nila yon para sa kanila. Wala talagang nakakaalam eh, no? Oo. Kasi ako di ako naniniwala si sabi ng ganito, sabi ng ganyan. Unless sa oh, bukang bibig nila sasabihin kung ano talaga yung nangyari. tama. Which is for me, Abe, Yeah. siguro, wala na akong pakialam doon kasi personal na nilang buhay yun, no? Hindi naman nila kilala ako Yeah, personal. yeah. No? I'm just a only fan na sa mga pelikula nila. Siguro, some Mm, people will agree with me or disagree with me. Pero let them, have their own lives na lang at sariwain na that's lang right. natin yung mga pinagsamahan nila, no, doon sa mga pelikula Mm, na napanood natin. yes. And I'm Mm. pretty sure naninibago lahat ng mga nanonood sa kanila ngayon dahil hindi sila magkasama. Oo. But anyway, Abe, to end this, no, maraming salamat ulit. And hello love again, no? Ngayon po, as of now, na nire-record namin to ni Kuya D, it's 566 million, no? Sa Yun. Pilipinas pa lang. Wala pang hindi pa to worldwide, no? Hindi pa kasama Hindi pa Canada, US, worldwide. etc. No? Oo. At good thing naman doon sa Nag-uumpisa pa mga lang dito, di ba? producer. Oo. Good thing naman sa producer, no? Magdo-donate sila sa mga nasalanta ng typhoon. Kaya sa mga nasa Pilipinas, no, ingat po kayo diyan lagi, no? Kasi daw ito daw is Maganda yan. 131 million in a single day. Abe, no. Talagang Wow. isa na to sa top grosser. Siguro yung article, yung mga kasaysayan, no, maiiba for the next few weeks, no, sa ating mga social media, sa ating mga sa Google, no, kasi syempre Yes. hindi pa to tapos eh. 1 week pa lang tong nag-showing, no? And Isang linggo pa. yun lang po kaya ito natin tinapik to. Kaya and good thing naman na libre ang ating Kuya D. And for that Kuya D, any final take for this podcast and any promotion any shows na pwede mong i-promote on this Yes. this podcast, you had to hit the floor, Mm. Kuya D. Anyway, before I say my last few words Mhm. or ending words, Mhm. lang ako kasi hindi ko narinig si Christine Hermosa at Jericho Rosales dun sa listahan na yun eh. Yun eh. Yun kasi, Di ba? tama. Yeah, Okay? Ako pero, rin naman eh. oh, Abi, ang mm, nirereklamo ko naman dyan, ito, fan na fan ako, ewan ko kung nakakaalala. Richard Gomez tsaka Don Solueta. Ang hindi ko nakita dyan. oh yun. Oh my gosh. Oh, yung binibitbit Marami. siya, di ba? Di Oo, ba? oo. Tsaka yung Oh, yung Pepsi, yung Coke, oh, Coke tuloy, Pepsi, yung diet, mm, diet oh. regular. Oo. O So may yung mga tatakbo kanya-kanya yung babae, tayong, sasabihin sa'yo, oh, idon sulweta mo ako, tapos biglang tatalang bubuhati mo, ganun, di ba? oo, hihintayin kita sa langit. Yan. Yun Yes. lang Abe. Ganun Yes. talaga eh. No? Iba't iba, pero Tama. syempre, agree ako doon kasi siguro yung mga tipong talagang tumatak sa utak ng mga tao, no? That's right. Ah, Yeah. okay. Sige sir, final words na at alam ko kinukuha ko Ayan, so ng oras anyway, mo. Kuya Ah, JDL, yes, mm, Kuya JDL, maraming salamat for having me in your podcast. mhm, At nag-enjoy talaga ako kasi, it brought back a lot of memories. At, yung mga bago, medyo hindi ko masyadong kilala, pero naririnig ko. But, this is a good podcast to have. And I would just like to uh, give a shout out to everybody na nakikinig ngayon na please mhm. always follow our Kuya JDL. Ayan, napakagaling pong
podcaster nito at not only that, host in the same time. Anyway, this is Kuya Didi Ants from Cats and Ants Entertainment here on YouTube and TikTok. We don't do our shows constantly on a weekly basis. Biglaan lang po. Kaya please follow Cats and Ants on YouTube or Kuya Didi Ants on TikTok. Ayan. Okay. Maraming Total salamat po. entertainment, best song selections, at talagang mag-good vibes kayo. Yun yung pag sinabing good vibes, ito yun. No? At thank you so much sa oras nyo. Ang akin naman, ang final words naman sa akin, no? Para sa akin, ang love team ay epektibo, no, kapag hindi sila in real life. Para talagang good vibes lang and for the show lang. Kasi para yung at kung ano man, no, wag niyo masyadong seseryosohin yung istorya. Mas maganda siguro gumawa tayo ng sarili nating istorya. Dahil iba't iba tayo ng pangangailangan at iba't iba tayo ng gusto sa buhay. Kaya with these words, and again, thank you so much for your time, Kuya D, and to your wife, best regards for you, to you. At sa lahat po na nakikinig sa Spotify, maraming salamat po. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Kuya JDL, kasama si Didi Ants na bumabati sa inyo ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Best regards, Kuya JDL. Thank you.